Magandang araw po mga Kapinoy. Ay, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa mga kanto ng mundo. Dito po sa amin ay maulan, makulimlim. Alas 7 na ng umaga pero medyo hindi normal na liwanag. Wala akong nakikitang araw. So, kamusta po? Meron na naman tayong nabalitaan pasabog na naman itong China, May panibago daw agreement ang China at Pilipinas. Bukod sa pinasok ni Rodrigo Duterte, ay meron pa daw itong bagong pinasok ang ating kasalukuyang administrasyon, tungkol dito na naman sa West Philippine Sea. Ay nako, ito po ay sabi na naman ay agreement pero wala naman na ilalabas na kasulatan. Walang alam niyo po mga kasamang Pinoy, ang agreement po para maging binding para sa dalawang bansa ay dapat ito po ay under treaty or tratado na sinang-ayunan ng ating Kongreso. Yan po, para yan ay maging binding sa dalawang bansa. So, pero kung sa ganito lang pong mga agreement, katulad ng ginawa ni Duterte noon, na gentleman's agreement, ay yan po ay agreement lang nila during that time. Sa bawat namumuno. Ang ginagawa po nila ng China ngayon ay parang inuutakan ng mga ang Pilipinas na sumalungat sa mga normal na proseso ng ating batas. Pero ito pong sinasabi nila ngayon na may bago na namang agreement, ay palagay ko po yan ay talagang salitaan lang. At dahil baka palabas lang ng in-check. Dahil lahat po ng mga namumuno ngayong administrasyong ito ay itinanggi po yan. Simula kay Gibo Teodoro na siya ang Department of National Defense Secretary. Ang presidente, of course, hindi naman talaga itinanggi. At talaga naman po itinanggi ng presidente. Itong mga ibang West Command ng Philippines Defense ay Armed Forces ay itinanggi din na wala sila pinapasok na ganung agreement. So, ewan ko po, ito po ay definitely isang palabas daang ng in-check para magkagulo ang Pilipinas. Ang mga Pilipino, alam po natin na may mga Pilipino na kumakampi sa in-check. So, para magkaroon sila ng basis, magkaroon ng basis itong mga Pilipinong kumakampi sa in-check na magpalabas ng mga kasinungalingan. Magpalabas ng kasinungalingan para may basis sila. Pag sinabi, sabi ng mga China, ang in-check, ganito ang nangyari. So, which made me think na, alam po ninyo, paano kaya kung si Sara Duterte ang naging Defense Minister ng Pilipinas, Paano ko nasabi ho yan? Nung kahahalala ang pagtapos ng eleksyon, alam na nating nanalo na si Bongbong Marcos, may mga natuwa, may mga nalungkot, Pero during that time, siyempre, during the transition period, may lumabas sa mga dyaryo at balita na ang gusto ni Sara Duterte na posisyon sa gobyerno ay Secretary of National Defense. Yan po ang hiningi ni Sara Duterte, Secretary of National Defense. Well, ito namang si Marcos, ang ginawa ay siyempre hindi ibinigay sa kanya,
hindi ibinigay sa hindi nating alam na kadahilanan, at ibinigay sa iba. Hindi ko na matanda kung sinong Secretary of National Defense noon. At tapos, ang ibinigay kay Sara Duterte ay ang Department of Education. Ano? Hindi natin alam kung bakit nangyari yan. So, dyan pa lang, noong panahong yan, nakikita ko na masisira na. Yan ata ang naging simula ng paghiwalay o pagwasak ng unit team nila, no? Kasi unang-unang hingi ni Sara Duterte, hindi agad napabigyan. So, may siyempre sasama ang loob nun, ano? So ngayon, ang naibigay na lang sa kanya ay Secretary of Education, which is sa tingin ko, meron na agad nasa isip itong grupo nila Marcos during the time kung bakit hindi binigay kay Sara Duterte yon, ano. Meron agad na, isipin nyo na lang na kung sakalit hawak ni Sara Duterte ang Secretary of National Defense, napakalakas yung posisyon nun, ano? Bukod sa maraming budget, hawak niya sa datahang lakas ng Pilipinas. Lahat ng intelligence and everything, ano? Intelligence ng defense natin. Napakasensitibong posisyon sa seguridad ng Pilipinas. Imagine niyo, ano, na siya ang may hawak ng national defense ngayon. At sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea at sa obvious na pagkampi niya sa China. Natatandaan niyo yung no comment? No comment. Wala siyang komento sa nangyayari sa West Philippine Sea. Yan pong sinabi niyang no comment na yon, mas masakit pa yun sa mga kung nag-comment na lang siya. Pero no comment. Ibig sabihin yan, kumakampi siya o pinababayaan na lamang niya kung anong mangyari sa West Philippine Sea. Wala siyang pakialam, wala siyang sinabi, ano. So imagine niyo kung siya ay Secretary of National Defense ngayon at alam natin na siya ay kakampi ng China. Ay siguradong pupulutin tayo sa kangkungan yan, ano? Talagang tayo ay magiging province of China. Yan ang mangyayari dyan, ano? At alam naman natin na ito si Bongbong Marcos, ayaw siyang tanggalin sa Department of Education. Paano kung mangyari nga siya ay ngayon ay si Sara Duterte ay nasa Department of National Defense at ayaw tanggalin for the sake of unity. Wala naman ang Pilipinas, ano. So siguro yung isa sa mga unang tamang nagawa ni Marcos noong ngayong administrasyon niya ay tanggihan ang kagustuhan ni Sara Duterte na maging Secretary of National Defense. Isa po yan, ano. Nung una hindi ko nakikita yan dahil alam niyo naman ako ay hindi ko rin gusto ang administrasyong Marcos, ano. Pero ngayon ko nakikita na ay meron nga palang tamang nagawa rin si Bongbong Marcos, ano, sa simula pa rin. Siguro may naiisip siyang maaring ikasama kung sakalit
Nung panahon yun, ha, kung sakali ialagay niya si Sara Duterte. Padalwa, tingnan niyo po, ha. Kung hawak ni Sara Duterte ang Department of National Defense, sa ngayon, sa nangyayari po ngayon na hinihingi ng mga Duterte ang pagbaba ni Bongbong Marcos sa pwesto. Imaginein mo na lang na kung hawak niya ang Department of Defense, ay talagang napakadali para sa kanya na pabagsakin ang administrasyong Marcos. Napakadali para kay Sara Duterte kung sakali siya man ang naging Secretary of National Defense. Maybe talagang meron nga siyang nakitang magandang nagawa na itong si Marcos. Okay? So, arinawa po, ha, wala po nang maniniwala sa mga pinagsasasabi ng mga incheck. Magsama-sama po tayo mga Pilipino, labanan ang pagsasamantala ng mga incheck sa West Philippine Sea. Magandang araw po sa inyong lahat ulit. Bye-bye.